Hello mga kaunikas and mga kaunikas, welcome back to another vlog. So for this video, ito po yung ating continuation ng Hebrew Learning 101 or Learning Hebrew Alphabet to be exact. Nasa pang 17th letter na po tayo ng kanilang Hebrew alphabet and yun po yung letter na Pei. Okay? So, kung mapapansin nyo po, meron tayong letter na Pei dito and meron po akong sinulat na face of it. So, yung pong face of it ay yung suffix ng letter na Pei and magkaiba po kung paano sila isusulat. So, yun po yung itatakal natin mamaya. Okay po? Now, naisulat ko na po lahat sa ating whiteboard, yung lahat ng tatalakayin natin within this vlog. And kung makikita nyo po sa ating screen, lahat po na example ay nailagay ko na yan. And yung po mga sentences na nagko-correspond sa mga Hebrew words na yan, ay i-flash ko na lang po sa ating screen kasi hindi na nga po kasya. Okay. Let's start with its specific letter na Pei. So, ganito po yung kanyang printed form. Ganyan. And then, yung kanya pong cursive format is ganito naman po. Okay. Now, yung kanya pong face of it or yung suffix ay ganito yung itsura. Halos the same lang naman pero medyo payat siya. Ito kung mapapansin nyo mataba. And then, ito is medyo mahaba yung kanyang dulo. Okay po. Now, yung kanyang cursive format or yung kanyang handwritten is para siyang letter J. Nakabit-kabit kung mapapansin nyo. Ayan po. Okay? Now, dito sa ating left side, ito po yung special vowel system ng letter na Pei. And ito pong row na to, ito, ang pagpikas po dyan is pa. So, itong row na to is pe, pi, po, pu. Okay? Now, yung ating first example po is the word falafel. So, bago po pala tayo mag-umpisa, so yung Pei na letter po is merong dalawang way kung paano bibigkasin. So, meron po siyang pe. So, ito, pe. So, meron po siyang tuldok or yung dagesh sa gitna ng letter. And naipaliwanag ko na rin po ito sa ating previous vlog. And kapag po may tuldok sa gitna, yung specific Hebrew letter, matigas po na sound ang nagko-correspond sa letter na yan, like pe. Okay, kapag wala pong tuldok sa gitna, katulad nito, ang magiging bigkas po sa kanya is fe. Okay, parang letter F. So, this is pe and this is fe. Okay? Now, ang ating first example po is itong word na ito. Ulitin ko po, falafel. Falafel. Okay? Now, paano natin isusulat tong falafel ng pakamay? So, ganito po siya. So, yung cursive po is mag-umpisa kayo dito sa baba, curve, and then curve. Okay po? Falafel. So, ganyan po. Falafel. So, ito po yung isa sa mga street foods dito sa Israel. And magka-flash na lang po ako sa ating screen and sa ating example. And ito po siya. Ani ohevet falafel. Ani ohevet falafel. Ani ohevet falafel, which means I love falafel. Mahilig ako sa falafel. Okay po. Now, yung ating second example is the word panim. Panim. So, panim is face in English or mukha in Tagalog. Now, paano natin isusulat yung panim ng pakamay? So, ganito po siya. Ulitin ko po, curve, and then curve ulit. Panim. So, ganyan po. Panim. Mukha, face. Example po natin is, yeshlach, panim, yafot. So, ulitin ko po, yeshlach, panim, yafot. You have a beautiful face. Mayroon kang magandang mukha. And yun po ay sasabihin nyo or isang compliment para sa isang female speaker. Now, ang kung sasabihan nyo naman po ay isang male speaker, then ganito po siya. Yesh laka panim yafot. Yesh laka panim yafot. You have a beautiful face. Mayroon kang magandang mukha. Now, yung ating third Hebrew word is the word pe. Ganun lang po siya kaikli. Pe. So, this is mouth or
bibig. Okay? So, paano natin isusulat ito ng pakamay? Pe. So, ganito po siya. Ganyan. Pe and then hey. Pe. Mouth, bibig. Okay po? So, example po natin is, Tiftach et hape shelcha bevakasha. So, ulitin ko po, Tiftach et hape shelcha bevakasha. So, ang English po is, open your mouth, please. Pakibuka ang iyong bibig. Okay po? And yun po ay para sa isang male speaker. Now, paano naman po natin sasabihin yung mga words na yon kapag ka sa isang babae? So, ganito po siya. Tiftechi et hape shelach bevakasha. So, ulitin ko po. Tiftechi et hape shelach bevakasha. Open your mouth, please. Pakibuka mo ang iyong bibig. Okay po? Now, yung ating fourth word or yung ating fourth Hebrew word is the word po. So, kung mapapansin nyo po, halos same lang sila ng pagkakasulat. Pero ang pagkakaiba po nila is yung mga nikudot na tinatawag. Ito po. This is segol. This is dagesh. And meron po ditong cholam. So, yun po yung kanilang distinction. Okay? So, ulitin ko po, this is po. This is pe. This is po. Okay po? So, po is here or dito. Example po natin, hilo po. Ulitin ko po, hilo po, which means she's not here. Wala siya dito. Okay po? And that is for female speaker. Now, kung ang sasabihan nyo po na wala siya dito ay isang male speaker, then ganito po siya. Hulo po. Hulo po. He's not here. Wala siya dito. Okay po? So, paano natin isusulat tong po? Same lang po. Pay and then hey. Po. Here, dito. Okay po? Now, yung ating pang fifth word is the word petsa. Petsa. So, petsa po is wound or sugat in Tagalog. Okay? Now, paano natin isusulat yung petsa ng pakamay? So, ganito po siya. Ulitin ko, curve and then curve. So, ganyan po. Petsa. Petsa. Wound, sugat. Nafalti, vihayali, petsa. So, ulitin ko po. Nafalti, vihayali, petsa. Nafalti, vihayali, petsa, which means I fell and had a wound. Nahulog ako at nagkaroon ng sugat. Okay po? Now, yung ating last but not the least na word is the word kef. So, ito po yung example natin para sa pay sofit. Okay, kung mapapansin nyo po, this is pay sofit. So, susulat nyo po yung pay sofit kapag ka yung letter na pay ay susulat nyo sa dulo ng isang Hebrew word. Okay po? Yun yung kanyang suffix. So, ulitin ko po, this is the word kef, which means fun or katuwaan. Paano natin siya isusulat ng pakamay? Ganito po siya. So, ulitin ko po, yung cursive na format ng pay sofit is para siyang letter J. So, ganyan po. Kef. So, since tayo po ay naglalagay ng nikud or nikudot, so, kapag isusulat nyo po siya is ganito. Kef. Okay po? Fun, katuwaan. Now, yung example po natin sa word na kef ay makikita nyo sa ating whiteboard para magkaroon po kayo ng idea kung paano maglalagay ng mga nikudot sa mga specific na Hebrew words. Okay po? Now, lalagyan na po natin siya ng nikudot at mag-i-start tayo dito sa letter na hey, and dito po is merong kamats. Kung natatandaan nyo po, para siyang letter T na maliit. Ayan. And then, meron tayo ulit na kamats sa baba ng yud. So, ganyan po. Haya. Okay? Now, sa baba po ng lamed is meron tayong khirik.
And then, dito po sa kef is meron tayong dagesh sa gitna ng kaf. And then, meron po tayong tsere or yung dalawang tuldok sa baba niya. Okay po. And that's it. So, ganyan po. Hayali kef. Which means I had fun. Nagkaroon ako ng katuwaan. Okay po. Now, paano natin siya isusulat ng pakamay? Ganito po siya. Haya. Li. May tuldok sa gitna. And then, letter J. So, ganyan po. Hayali kef. I had fun. Nagkaroon ako ng katuwaan. And that's all for this video mga kaunikos and mga kaunikas. I hope mayroon na ulit po kayong natutunan ng mga Hebrew words na bago. And I hope natuto din po kayo maglagay ng mga nikudot sa mga specific words na tackled natin for today's vlog. And kung meron po kayong mga kakilala na gustong matuto ng isa sa pinaka-ancient na language sa buong mundo, then you can share this video to them para naman po kahit papaano ay makapagbigay tayo ng kaunting impormasyon about the language itself. And kung hindi pa po kayo nakaka-like and follow sa aking page, and if you found this video interesting and informative as well, then you can like and follow it. And kung nagustuhan din po nyo itong video na to, then please don't forget to give it a thumbs up. And I hope makita ko pa po kayo sa ating next tutorial. Have a nice day everyone, and see you next time. Bye-bye!